Ayun, song nakalagay pa rin. first song. Ayun na. Appreciate. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
morning, Jesus! Good morning po, mga kapatid. Sa lahat po ng mga nanonood na ngayon po lamang namin nakasama, welcome po. At sa mga lagi-lagi naman po nating nakakasama araw-araw, welcome back. Kaya sa araw po na ito, tayo magdarasal muna bago po tayo magsimula ng lahat ng ating gagawin. Hallelujah! Panginoon, maraming salamat po for another day na ibinigay niyo po sa amin para po kami ay makapaglingkod na naman sa inyo. Salamat po, Lord, sa masarap na pagtulog, sa maagang paggising, sa malakas na pangangatawan, Lord. At paggising pa lamang po namin, nakahanda na ang provision ninyo para sa amin sa maghapon na ito. Maraming salamat. We also thank you, Lord, for the answered prayers na lagi-lagi niyo pong pinagkakaloob sa amin. At alam po namin sa mga hindi pa na-answered na prayers, Lord, you're still working on them para sa ikabubuti namin. Kaya ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na rin po kami, Lord. Sa maghapon po na to, samahan niyo kami, Lord, para po sa lahat ng aming mga iisipin, gagawin, sasabihin, Lord, kayo po ang maluwalhati. Salamat pong muli, Lord, and kayo po ang manguna sa aming live streaming na ito, and may your name be glorified, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Ang ating pong VOTD for today, wala akong kasama ngayon. Kaya ako po muna. Sa Psalm 46 verse 10, ang sabi po, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Ito po ay scripture na nabanggit na po natin kahapon. Pero alam nyo, napakaganda po nitong scripture na to. Kaya ito po ay gagawan ko muna ng series ng mga ilang araw, 2 or 3. Kasi napakaganda po niya, mga kapatid. Psalm 46:10, kung ikaw po ay mover or shaker, parang kagaya ko, sa salitang madaling maintindihan, kung ikaw po ay taong maaligaga at ma-active, yan. Ito pong pagiging still, being still ay hindi po ganun kadali. Kahit na ang araw ay maganda, mahirap para sa isang mover or shaker na manatili lamang at sa isang tabi at be still. Di ba, mga kapatid? Minsan po, si Pastor Alex, pag nasa bahay po kasi, di ba, napakainit po ng panahon ngayon. Tapos, maya't maya tatayo siya, kukuha siya naglalagay siya ng mga bimpo sa freezer. Pinifreeze niya. Tapos po, pag naiinitan siya, gaganyan siya. Hindi mapipreskuhan siya. Mamaya, tatayo na naman siya, gano'n. Sabi ko, ba't ba maya tayo-tayo? Ang init eh, sabi niya. Sabi ko, alam mo, kaya ka naiinitan kasi galaw ka ng galaw. Minsan po, gano'n tayo. Kaya nagiging uncomfortable ang buhay natin kasi galaw tayo ng galaw. Kasi ayaw nating maging still. Lalong-lalo na po kapag ka ang mga sitwasyon sa paligid natin at yung mga tao sa paligid po natin ay hindi po nagiging maganda at hindi ayon sa plano natin, lalo pong napakahirap na maging still. Ang hirap na hindi ka ma-involve kapag may nakikita kang gulo sa kapaligiran mo o yung mga tao sa paligid mo, nagkakagulo, hindi nagkakasundo. Ang hirap po na hindi magkaroon na hindi ka ma-involve. Pero, dito po sa word na ibinigay po sa atin, stillness po is exactly what God has called us to do in the midst of chaos. Kahit na po ang mga bagay ay hindi maganda ang nangyayari at nagkakagulo na, hindi po tayo tinawag ng Diyos to work harder and try to fix it. Ang sabi lang po niya, be still and trust me. Dito po sa pagiging still and trusting the Lord, there is a surrender and trust that takes place in our hearts, mga kapatid, when we choose to be still and let God act first. Kailangan may tiwala kasi magagawa mo lamang itong stillness na to kung ikaw po ay merong tiwala sa Panginoon.
So, tong Psalm 46 verse 10 na to, in-inform tayo ng scripture that we must know, always remember, do not forget that God is God. Sometimes po, nako-confuse tayo doon that God is God. We become stressed and restless dahil gusto natin na we are in control of things na we do not have control over. Kaya ang nangyayari po, imbis na maging still tayo yung gumagawa ng paraan. Hindi naman po tayo ang Diyos. Minsan nagpe-play tayo ng Panginoon. Kaya ayaw nating maging still. One of the most freeing belief that a Christian can come to po is that we are not in control. May anak ka bang pasaway? You are not in control. Kahit po paluin mo ng paluin yan, walang makakapagbago dyan kung hindi ang Diyos. May asawa ka bang pasaway? Kahit painumin mo ng pills yan, hindi pa rin babait yan. Because you are not in control of Him. May mga bagay that wala po tayong control. Ang Diyos lamang ang meron. Kasi kung kaya nating i-control ang lahat ng mga bagay at mga tao, di sana po wala ng salbahe. Lahat tayo mababait na. Kaya lang, meron pong mga bagay na hindi po tayo ang merong kakayahan para baguhin. Okay? Excuse me po. No matter po how much control we think we have, God has always been and will still be in full control. Kaya, we must understand po na ang ating pong trabaho, mga kapatid, tandaan natin to we must understand that it is not our job to be in control. It is our job to know who is in control. Ulitin ko it is not our job to be in control. It is our job to know who is in control. At yun po ay ang Panginoon. Kasi gusto natin lagi yung mga where, what, why, and how ng mga bagay, alam nating lahat. Kaya tayo nagiging frustrated po kasi gusto nating malaman lahat yung mga answers. Pero ang totoo po nun, wala po dun sa mga answers, dun sa mga where, what, why, and how. Wala po sa answer ang peace na hinahanap natin. Ang peace na hinahanap po natin ay nasa Diyos. Wala doon sa mga sagot, doon sa mga bagay. Kaya nga po, alamin natin kung sino in control. Now, if you want to be still, may 4 na bagay po that we must know about God para ma-practice mo tong being still na to. At isa lang po ang aking i-share ngayon. Unang-una po, we need to know that God will fight for our battles. Sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you and you shall hold your peace. Kasi po, when you feel attacked, the last thing you want to do is to be still. Kasi po, instinct yun sa mga tao, natural instinct po yun sa mga tao. Kapag ina-atake ka, dalawa lang ang pwede mong gawin, to fight or flight. Lumaban ka or tumakbo ka. Diba? Yun po ang instinct sa atin. Pero sabi ng Diyos, be still. Ang hirap nun. Instinct mo nga to fight or flight. Tapos sabi sa iyo ni Lord, be still. Natatandaan niyo po yung mga Israelites sa Exodus, mga kapatid, na nung sila po ay dineliver sa slavery sa Egypt through Moses, hinahabol sila, di ba, ng Pharaoh. Pagdating doon sa Red Sea in front of them, Egyptian army behind them, ano po ang tingin ninyong gagawin nila? Ang pwede lang nilang gawin is to fight back. But how can slaves for a long time, mga kapatid, fight the Egyptian army? Paano yun lalaban? Ang tagal ngang mga alipin nun. Kaya isipin nyo na lang ang takot ng mga Israelites nung hinahabol sila, tapos Red Sea sa harap nila, Egyptian army sa likod nila. Pero nakita nyo ba ang ginawa ng Diyos? Dahil alam ni Lord na hindi sila kailangang lumaban. Anong ginawa niya? Siya ang gumawa ng paraan para po sila ay makawala.
So the Lord fought for them without them doing nothing. All they have to do is trust the Lord. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Minsan akala natin ng only option natin is to fight back. Pero the best thing that you can do is to be still. There will be fighting, but it will not come from you. It will come from the Lord. At alam nyo ba na kapag ka ang Diyos ang lumaban ng battle ninyo, di kayo masusugatan. Di ba? Di na kayo mapapagod ng kaka-fight. Ang gagawin mo lang, sabi ng Diyos, be still. Parang ang dali-daling gawin. Pero tayo, lahat nahihirapan doon. Dahil ang akala natin, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Di ba? Pag mayroong mga umaatake sa'yo, wala ka nang ginawa. Yung mga words mo, napakarami para ipagtanggol ang sarili mo. Ang sabi nga nila, sa barangay ka magpaliwanag. Kahit na anong gawin mong explanation, kapag may umaatake sa'yo, hindi pa rin yun, hindi pa rin sapat yun. But if you let God fight your battle, sure ang victory mo. Pag ikaw ang lumaban sa battle mo, minsan, hindi pa nagiging magandang resulta eh. Pero pag hinayaan mo ang Diyos, sigurado ang victory sa iyo. So, be still and know that He is God. Number 1 pa lang yun. Sa susunod na po yung iba, mga kapatid, ha? Thank you, Lord. Okay. Ngayon pong umaga na ito, meron po tayong mga birthday. Kahapon, hindi ko nabati yung may birthday kahapon, ano? Wala pa kahapon? Kaya wala akong binate. Meron si Brother Joel de las Alas, na anak ni Sister Auring. Kaya, Brother Joel, happy birthday sa iyo, belated kahapon. Ngayon naman po, pagkadami-dami, Today is your birthday. Ready lang kayo dyan at marami kayong babagsakan. Sister Alice Ramajo. Sister Alice, 89th birthday ni Tita Alice. Happy birthday, Sister Alice. Kay Brother Jesse Ricafort. Brother Jess, happy birthday po sa inyo. Sister Arlene Sebastian. Kapatid ni Sister? Si Sister Arlene Nivera. Nivera siya, hindi siya Sebastian. Nivera. Oo, apelido nung asawa niya, Nivera. Oo. So, Arlene Nivera. Asawa ni Brother Marlon, tama ba? Hindi. Okay, hindi pala. Sorry. Si Sister Richelle Montenegro Jokno. Brother John David Castillo. John David Castillo? Si Victor ba to? Si John David ba? Si Janelle? John Isaac nga yun kaya nga Isaac Oo. John David Castillo. Ay, birthday ni Ipoy ngayon. Oo nga. Andito nga. Kaya nga nakita ko Ang dami kong miron, mga kapatid. Nalilito po ako sa kanila. Habang ako'y nagsasalita din sila. Kaya ako po'y nalilito, okay? Si Brother Epoy, Brother Jeremy Abena, happy birthday. At good morning din po sa lahat ng mga kasamahan niya sa barko ngayon na nakikinig. At kay Sister Erlyn Rosilio, happy birthday, Sister Erlyn. Happy birthday daw po, sabi ni Pastor, kung sino man po, tumatawa siya. Okay. Yung unang awitin po natin ay requested by Sister Aida Garcia. Parang, Aids, nakakarami ka na. Kahapon, nag-request ka din, ano? 6 itong request niya. Grabe, okay. Mas maganda naman, mas maraming request. Si Gabi yon, tignan mo, walang tumama kahit isa sa inyo. Si Gabi pala yon. Happy birthday, Gabi! Okay, yung unang awitin po natin nga ay galing kay Sister Aida Garcia. At ang pangalawa naman po ay requested by Sister Angel Rosilio ng Mendez. Ano ang tao, Panginoon?
medyo ano na po ito. Classic. Yan. The right word is classic. Ano ang tao, Panginoon? At dahil ito'y classic, kakantahin din ng isang classic na singer, Sister Maripaz. Nang lunti ang damo na tangay ng hangin, nilikha mo, kagaya mo, tulad mo ang tao. Nilingap mo ako. Nilikha mo, katulad mo ang tao. Nilingap mo ako. Nilingap mo O di po ba, napaka-classic na nung kanta na yon? Oo, kasi lahat kami nagtatanungan, ano nga yung kasunod ng ano nun? Kasi talagang sobrang tagal na po yung awitin na yun. Pero napakagandang awitin, ano po. At belated happy 35th anniversary din po kay Sister SP and Brother Vic Sahul kahapon. Happy anniversary po! Sa inyo, Brother Vic and Sister SP. Alam nyo, may gusto po akong basahin sa inyo na isang pasasalamat na ikinatuwa nating lahat. Oo. Opo. Ito po ay pasasalamat po nung isang anak po ni Nanay Piring na nasa California. Ito po ay si Sister Nenita. With your permission, Sister Nenita, no? Gusto ko pong basahin yung sharing niya. Sabi po niya, thank you, Lord, sa prayers and support nyo. God is a wonderful God, and He makes all miracles na hindi alam ng mga doktor. Sabi niya, ini-insist ng mga doctors na 80 years old na siya, na baka hindi na kayanin. Baka umaasa lang daw kami. Sabi namin, we have faith and hope na kaya ng nanay namin. Kaya nagulat ang mga doktor na ini-insist namin na kaya ni Mother. So nakaya nga niya, and all in the unit are so happy. This is a living testimony sa dami ng nangyaring pagsubok sa buhay ko at sa buhay namin. Sabi ko sa mga kapatid ko, ngayon pa ba tayo susuko? Hindi, sabi niya, dahil may pangako si Lord.
At yun ay hindi magbabago kailanman. Super saya namin talaga, Sister Ria. God bless sa inyong lahat. Sobrang thank you sa mga kapatiran. Thank you and God bless. So maraming salamat. Nagpapasalamat po ang buong family nila Sister Nenita at nila Sister Cecil, sa lahat po ng nagpray para sa family nila at kinanay Piring. Nag-worry. Nakaka-worry po talaga yung kasi senior na, 80 years old na. Pero, thank you Lord, di ba? Nung last na sharing ni Sister, pag hindi pa umayos, bubutasan na siya dito kasi magkakaroon na ng infection pag hindi tinanggal yung tube, di ba? Pero, ayun, hindi na kailangang butasan. Tapos, okay na po yung kanyang oxygen. Kaya, glory to God. One of these days, alam ko, si Nanay Piring po mismo ang magpapasalamat sa atin para dun sa kagandahang loob na ginawa at milagro na ginawa ng Diyos sa kanya. Okay. Ang sunod naman po na awitin ay galing kay Sister Odette. Danganan, walang katulad ang pag-ibig mo. Walang katulad ang pag-ibig mo, walang katulad ang pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad ang pag-ibig mo, walang katulad ang pag-ibig mo. Umuulan, umaaraw, sa mabuti at sa masama. Umuulan, umaaraw, sa mabuti at sa masama. Walang katulad ang pag-ibig mo, walang katulad ang pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad ang pag-ibig mo, walang katulad ang pag-ibig mo. Siksik-liklik, umaapaw, ang sayo ay ibibigay. Kung ano ang tinanim, siya mo ring walang katulad ang pag-ibig mo, walang katulad ang pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad ang pag-ibig mo, walang katulad ang pag-ibig mo. Laging handa sa pagtulong, panalangin mo'y laging tinutugon. Laging handa sa pagtulong, panalangin mo'y laging tinutugon. Walang katulad ang pag-ibig mo, walang katulad ang pag-ibig mo, Jesus. Walang katulad ang pag-ibig mo, walang katulad ang pag-ibig mo. Walang katulad talaga po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sabi niya, panalangin mo'y laging tinutugon. Kaya po, sa araw na ito, ang hinihingi po namin ng panalangin sa inyo ay si Brother Teodoro Mercado. Brother Teodoro Mercado. Yan, isama po natin sa panalangin natin. At si Sister Maybel Mapalad. Alam niyo po, itong ating live streaming na to, napakarami pong naabot. May mga nagme-message nga po sa akin na sorry po dun sa mga nag-message kasi napunta po dun sa filtered messages yung mga message nyo kasi hindi tayo friends. Tapos, hindi naman po ako, hindi ako laging tumitingin at hindi rin po ako masyadong aware na may mga filtered messages pala na hindi talaga pumapasok sa messenger. Kaya, nung kahapon, bigla pong nakita ko lang yun, tapos kinlik ko, ang dami palang mga messages doon na hindi ko po kakilala, pero nakikinig po sa ating live streaming. At isa nga po itong si Sister Maybel na nasa Bucharest, Romania. So isama po natin ang kanyang panalangin na mag-end na daw po yung kanyang contract this June at ang
gusto po niya na isama natin sa prayer, ay makakuha na po siya ng bagong employer niya bago po matapos yung kanyang contract. So, Sister Mabel, maraming salamat po sa palagian ninyong yes, galing po ng Romania. So, hindi po natin alam kung gaano kalayo ang inaabot ng ating live streaming. Hindi ko rin alam kung nasa ng Romania. Europe? Is it? O, di ba mga kapatid? Oo. Kasi po, salamat po sa inyo na sinishare nyo doon sa mga friends po ninyo itong ating live streaming. Kaya nga di po ba ako, mga batchmate ko ang nakakapanood. So, continue sharing itong live streaming po para yung mga friends po ninyo na naabot ng salita ng Diyos. Kasi alam nyo, pag nagustuhan ng mga share, ng mga friends ninyo, kung kanino nyo sinishare din po nila sa timeline nila. Tapos yung mga friends naman nila, na hindi nyo naman friends, ay nakakapanood din. Kaya napakaganda pong paraan nito, mga kapatid. No, yun nga ang be still and know. Minsan kasi sobrang busy natin, na minsan hindi ka na mapaupo ni Lord. Ngayon, yung be still and know that He is God. Perfect example, itong nangyari sa atin. Walang choice ang lahat ng tao kung hindi to be still and know that He is in control. Kasi kahit anong gawin ng tao, walang magawa eh. Kahit anong pag-experiment ng mga gamot, wala pa rin lumalabas na gamot. So ang kailangan natin sa mga panahon na to, yun nga nire-reset ng Diyos ang sobrang busy schedule natin. Ngayon, wala tayong choice kung hindi be still before Him and wait for Him to act. Okay? At ang pinakahuli naman po na request ay galing kay Sister Jasmine Castañeda ng FTFC. Ito po ay ang song na di nagbabago, na ang composer nito ay si Pastor Lito Orap noon, no? Noon pa tong awitin na ito, mga kapatid. Kaya classic din. Composed by a classic person. Si Pastor Lito. Okay. Thank you, Lord. Pag-ibig mo sa'kin, aking Panginoon, hindi nababago kailanman. Mga pangako mo, nagbabago. Hindi pa rin nagbago ang pag-ibig mo sa O Kristo, pag-ibig mo sa'kin, aking Panginoon, hindi nagbabago kailanman. Kahit ilang ulit na noon ako'y tumalikod sa'yo, hindi pa rin nagbago ang pag-ibig mo sa akin. O Kristo, kahit saan, kahit kailan, pangalan mo'y papupurihan. Ang bago kong buhay dahil sa'yo, ang iyong gabay ang laging dalangin ko. Patuloy ang dasal ng puso kong ito na ika'y makapiling kailanman. Mga pangako mo, kailan ba hindi magbabago?
kahit saan, kahit kailan, pangalan mo'y papupurihan. Ang bagong kong buhay dahil sa'yo, ang iyong gabay ang laging dalangin ko. Wow, 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 yeah. Patuloy ang dasal, puso kong ito na ika'y makapiling kailanman. Mga pangako mo kailanman hindi magbabago. Dumanas man ang pagsubok sa mundong ito, mahirap man ang buhay kung ito, hindi pa rin ako magbabago. Hindi, oh Kristo, hindi pa rin ako magbabago. Hindi pa rin ako magbabago. Hindi pa rin ako magbabago. Parang nag-audition sa recording tong isang to, ah. Ginalingan masyado. Oo. Oo nga, namimiss ko si Inday. Kung nandito lang si Inday, kahit mag-isa yun eh, wala akong problema dun eh. Hulugan mo lang ng 25 yun, kumakanta agad. Oo. Thank you, Lord, mga kapatid. Good morning, Dek, and kay Eric, sa aking mga batchmates yan na nanonood ngayon. At kay Pastor Alex Kaabay, good morning. Tapos, si Sister Feli Calao, watching from Palm Springs. Sister Fel, kamusta ka na, Sister Feli Calao? Okay. Bago po tayo dumako sa ating sharing, mga kapatid, meron tayong special na special guest. Special child daw siya. Naaawit po para sa atin. Ayan. Kami pong lahat ay natutuwa at siya po ay nabisita. At syempre, hihinga natin siya ng isang awitin. Minsan lang naman yan, pumunta dito. At ang pogi niya ngayon. Sige po, i-welcome po natin sa umagang ito para maghandog ng awit sa atin si Brother Christian Bartolome. Good morning, everyone. At natutuwa ako at nakarating ako dito sa inyo at magbigay ng song, awitin para kay Lord. Ito yung isa sa mga heart's desire ko talaga, umawit kay Lord. Kaya ito po yung kantang iaalay ko kay Lord. Hindi ka na mag-isa sa buhay mo. Nariyan siya na laging tutulong sa'yo. Jesus ang pangalan niya, Diyos na tagapagligtas, dakilang tapat na maaasahan sa lahat ng panahon. Na mag-isa, nariyan siya, nariyan siya, I'll never be alone every moment of my life. He's always there to help me all the time. Jesus is His name, my God.
got a Redeemer King, my friend indeed, my friend indeed. He's always by my side. I'll never be alone again. Yeah, He is there. He is there. I'll never be alone again. Thank you, Lord po. Yan, purihin ang Panginoon. Good morning, Jesus po sa ating lahat at lalo na po sa ating mga kapatid na ngayon po ay nag-aabang muli para po makapakinig sa ating live streaming po sa umagang ito. At tawagin naman po natin si Pastor Romy para bumati sa atin. Mike. Magandang umaga po sa ating lahat, mga nanonood, nakikinig sa iba't ibang dako ng mundo, ng Pilipinas, lahat ng kapatiran. Ngayon po ay ma-inspired muli tayo ng mga patotoo, ng mga tinawag at hinirang ng Diyos. Kami po ay bumabati ng good morning, Jesus sa ating lahat. Pastor? Yan, purihin ang Panginoon. Sige po, tayo po ay simulan po muna natin. Tayo po ay mag-alay muli ng panalangin. Hallelujah, hallelujah. Mapagmahal po naming Ama, salamat po muli sa umagang ito. Nalam po namin, Lord, na muli mapapakinggan na naman po natin ang aming kamanggagawa na muli po ay naging lingkod po ninyo para magpahayag ng mabuting balita. Sa umaga pong ito, Lord, nawa po ang aming mapapakinggan sa araw na ito ay magbigay ng luwalhati po sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan po rin ang Panginoon. Una na po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa pagkakataon ng binigay niya para kami po ay naandito muli sa inyong harapan. Kasama ko po ngayon si Ninong Romy. Happy birthday nga po kay Ninang Arlene pala. Kasama ko po si Ninong Romy ngayon. Yan po rin ang Panginoon. Yan po rin ng Diyos. Salamat sa ating Panginoon. At sa umaga pong ito, yan. Natatanda ko mga kapatid na sa mga nakakaalam po sa aming lugar, nung bago-baba po ang ating gawain, napakadami pong poses. Talagang pag nagpe-pray meeting po doon, wala pong pray meeting na walang pagpe-pray over na may poses. Pero salamat po kay Lord. At sa umaga pong ito, ang kasama ko nga po ay siya po yung ano bang tawag po sa inyo nung? Presidente po ng mga poses. Tapos tapos yung atin hong mapapanood naman ngayon, siya po yung Vice President ng mga poses. Pero ngayon po, nung mapunta po kay Lord, dahil po naging manggagawa na po yung poses, pastor na po ngayon, kaya wala na pong poses ngayon sa aming lugar. Kaya salamat sa Panginoon. At muli po ay sa umagang ito, mabibigyan na natin muli ng parangal ang ating Panginoon. Ngayon po, panuuri na po natin yung ating kapatid sa umagang ito. Alam nyo, kami yung mga manggagawa, iba-iba po yung pagkakatawag sa amin ng Panginoon. Iba-iba, pero isa lang po yung patutunguhan. Wala pong iba kundi magbibigay ng luwalhati sa Panginoon. Kaya tingnan na po natin, panuurin po natin yung ating kamanggagawa na ito po ay taga-Kailaway, na sila po yung kauna-unahang manggagawa doon po sa lugar ng Kailaway. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. At ang pagpapala po ay sumaatin. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa kanyang pagpili kasama ang aking pamilya. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Nung makilala ko po ang Panginoon year 1983 at ako po ay nabaptize 1984 sa Celebrity Plaza kasama ang aking asawa. Purihin ng Diyos, akala ko nasa amin, sa akin, yung aking relihiyon. Purihin ng Diyos, noong pong panahon yun, bago po ako tinawag ni Lord, ito'y isang pamamaraan ng Panginoon. Sabi po sa akin ni Sister Jo, Ate Clement, umattend ka ng prayer meeting. Sabi ko, ano ba yan? Ikaw ikay pagpapalain at ang sarap ka, talagang ikaw ay ang saya-saya. Sabi ko, ikaw na lang dyan, ano ba yung prayer meeting na yan? Nakikinig ka ng salita ng Diyos. Sabi ko, nakikinig din ako ng salita ng Diyos pag nagsisimba. Ikaw na lang kasi masama ugali mo, marami kang kaaway. Yung sabi ko, kala ko, ayos na ayos ang aking buhay, hindi pa lang sapat na mabait ka, marami kang kaibigan. Ang kailangan pala makilala mo ang ating Panginoon. At dumating ang aking brother husband,
galing abroad nang walang dalang pera. Ang sabi ko sa kanya, makadalawang araw, kaya na yung pambayad sa bahay. Noon ay, ang bayad namin sa bahay, 30 pesos isang buwan. Sabi niya, wala akong pera. Sabi ko, huwag ka magbiro. May utang tayo sa bahay, 2 buwan. Alam niyo mga kapatid, tinignan ko yung kanyang maleta, tingnan ko yung kanyang wallet. Wala talaga. Ang nalada doon lang ay 100 pesos at saka ilang real. Araw ng Sabado noon ang prayer meeting. Sabi ko, ito siguro ang simula. Kapunta nga doon sa sinasabi ng kapatid ko. Doon pa sa Assis ang prayer meeting. Una nagpunta si na Sister Ligaya, si na Mami, Abang Baro, yung Mumu, noong panahon yun. Salitaan ng Diyos na aking narinig noong una, Mateo 11:28. Lumapit kayo sa aking napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, aking pagpapahingahin. Ang sabi ko, ikinwento yata ng kapatid ko ang aking buhay dahil ang dami naming utang. Nagsimula yun na, sabi ko, parang kaiba yung aking naramdaman. Umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, siguro ang sabi lumapit, di lalapit. At yun ay nagpatuloy hanggang sa ang ginamit sa aming magkakapatid ay si Brother Romy at ngayon ay pastor na siya. Siya ang nag-akay. At ako noon na may kasama sa bahay na siya ang pinag-iiwanan ko ng aking mga anak. Kung saan-saan kami pumupunta, niyayaya kami ni Brother Romy. Sabi niya, sama kayo ng lampara. Sabi ko, wala akong pera May 25 pesos ako noon. At ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon. Lagi kami tuwing Miyerkules, kasama namin si Brother Simple, ngayon isa na din siyang pastor, Sister Ching Gonzales, aattend ng Bible study sa Lampara Restaurant. At doon kami umuuwi sa Marikina kina Brother Pete. At napakaraming ginawa ni Lord. Kaya glory to God. At maraming ginawa si Lord sa aming buhay. At noon kauna akong umattend ng fellowship. Nagsimula po yun. Umattend po kami ng Hotel Mirador. Tapos ng St. Teres Auditorium. At maraming ginawa ang Panginoon. Tapos binigay sa akin po ang word sa Marcos 10:19. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang sino mo mag-iwan ng bahay, mga kapatid, ama, ina, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa mabuting balita ay tatanggap na makasanda ang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tinanong ko po kay Sister Celi de Los Santos, sabi ko, bakit ako binigyan ng word na ganito? Ano ba ang ibig sabihin nito? Sabi niya, meron kang calling. At yung calling na sinasabi, sabi ko, ito ba yung pagtawad? At doon na nagsimula ang aking asawa noon ay panahong nakakulong sa Saudi Arabia, sa pinakamalaking kulungan ng Saudi. At ito yung aking sandigan. May malaki kaming pagkakautang, napakalaki. At para hindi ako, parang naging taguan ko ang gawain. Aalis ako na may dala akong underwear sa aking bag. At sabi ko, kailangan hindi ako makita ng maniningil sa amin ng utang ko sa pag-alis ng brother husband. Alam niyo ba, pag uwi ko at may kasama nga ako sa bahay, ate, may dumunta rito, naka Volkswagen. Sabi ko, bakit? Hinahanap ka. Alam niyo na dalawang Air Force na nakabaril. At sabi ko, salamat po Panginoon sapagkat ako iniligtas po. Akala ko taguan ito. Hindi pala. Kung hindi, sabi nga, ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Lumapit ako kasama Sister Jo na ko humingi ng tawad. At ang ibinayad ko sa kanya ay aking relos na Seiko na merong brilyante sa loob. Sabi ko, ito po lang maibabayad ko. Alam nyo, pinatawad ako sa akin napakalaking utang. At isang napakalaking utang din na itong pinatawad simula nung tanggapin ko si Lord bilang aking Diyos sa sariling tagapagligtas. Ang pagpapatawad pati sa aking mga kasalanan. At hindi lang yon, ang aking asawa ay nakalaya. Alam niyo, bago pala siya lumaya, nakaranas po siya ng 50 palo ng Yantok Mindoro. 50 palo sa kasalanang hindi niya ginawa. Alam niyo ba mga kapatid, na ang sakit-sakit noon, kaya nang umuwi siya, at kasama ko na sa paghayo. Tuwing Bible study, lagi kami nakikisakit kay Pastor Sir. Wala akong dalang pera, kundi 25 pesos. At ginagamit po si Pastor Romy. At ngayon po, ang laki po ng pagpapalang ginawa. At ibinigay po muli sa akin ng Word of God
Ito sa Mateo 28 verse 19 to 20. Humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Baptismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. At totoo, doon sa Marcos 10, hindi lang ang iisa ang ina, kundi maraming ina, maraming kapatid, maraming lupa na ibinigay ng Panginoon. Yung bawat tapakan lupa ng mga anak ng Diyos. Sa John 10:10, ito ay malaking pagpapala. Mga magulang, mga kapatid, maraming anak, glory to God. At sa panahon po ngayon sa nangyayari, ito po'y isang napalaking biyaya na nangyayari sa aming pamilya, sa aming buhay. Kahulilip na kaligayahan, kagalakan na nagbubuhat sa ating puso ang maggamit sa ubasan ng ating Panginoon. Nagsimula po ako ng maglingkod kay Lord ay 33 years old. Ngayon po ay magsi-71 na ako. Pero ang pakiramdam ko po, ako po'y 35 anyos lamang. At glory to God. Ngayon naman po ang mga naging pagpapala sa amin. Nakatapos po ang aking mga anak. Kahit si Claribel ay naging undergraduate sa college. Ano kapag trabaho po agad siya. Paano po nagtrabaho? Walang-wala po kami talaga noon. Sa aming paghayo noon, ang inihahanda namin ay nagbibibingka lang ang inay kung anong natirang malagkit. Yun po lang ang kakainin bago kami umalis. Pero pag uwi namin, maraming nagbibigay sa amin ng akala pala namang pinupunta namin kami mayayaman. Tumikim po kayo ng bagong ani, tsaka bago pumpitas ng mga gulay. Hindi nila alam na pag-alis namin walang pagkain ng aming mga anak. Aming mga anak din na Sister Josie. Sila po ay kung ilan, 8 sila. Nang pinakamalaki lamang ay ang aking anak na si Claribel. Ang ginagawa po ni Claribel, sa aming paghayo, i-pray po niyang hapagkainan. Kung wala silang makain, itinatab ang plato. Sabi niya, tayo na kumain. Ate Bel, wala namang pagkain eh. Sabi niya, nung unang-una po, 1984, huwag niyong bubuksan ng plato kasi pag binuksan yung plato, meron lalabas na ahas. Kasi magrereklamo, abing ganon. Hindi binubuksan. Haba pong pinagpapala, binabalikan ko po yung buhay na yun na ang kapalit po nun pagpapasalamat. Kasi sa panahon ngayon po, super blessed po ang mga anak ko, mga anak ng aking mga kapatid. At marami pong biyaya ang ginagawa ni Lord. Sobra po pumagpala ang Diyos. At ngayon po ang aming mga anak, ang aming mga apo, sasabihin may COVID, pero may covering po tayo ng Panginoon. Instead na sabihin COVID, may cover tayo ng blood ni Jesus. Tuwing linggo po, meron po kaming fellowship sa aming tahanan. At meron pang Bible sharing. Alam niyo lahat sila'y tumatayo. Kamangha-mangha ang ginagawa po ng Panginoon sa ating buhay. At hindi lamang po yun. Hindi mo maipaliwanag pag tumayo mo ang iyong anak. Pag tumayo ang iyong apo. Lahat sila. Pag binigyan mo ng Word of God, paliwanag mo. Alam nyo, nakakahiya na kumisan kami na matatanda pagtayo nila. At glory to God, ang papurit pasalamat ay iniaalay ko sa ating Panginoon. Walang kahulilip na pagpapala. Muli kong binabalikan yung mga bagay na nasa lampara, ang saya-saya, yung bang hindi ka makapasok dahil wala kang pera, pero pag ikay nanalangin, wala kang ticket dahil may bayad yung pagkain. Pero pag pumasok, pinapapasok ka ni Lord. Doon ko din unang-unang nakita si Pastor Alex. Totoo ang Panginoon. At sa ngayon po, kahit lockdown, ang amin pong pagpapalay hindi naglalak. Kasi marami pong biyaya, marami pong ginagamit si Lord ng mga tao. Unang-una po Panginoon. Unang-una po mga kapatid ay ang Panginoon. Malay ba nila na walang trabaho ang anak ko na si Claribel. Alam niyo ba mga kapatid, si Ining naririto sa bahay, 3 buwan, sumusweldo. Amen. Kaya ang papurit pasalamat ay niaalay ko sa ating Panginoon. Walang hanggan ang Panginoon sa kanyang pagiging Diyos. Siya ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon sapagkat dinala niya kami dito sa Kumpi. At ito,
ang aming Comfy family. Amen. Glory to God. Ang papala po ay sumaating lahat. Huwag na nating ausalin ng COVID. Alayan, covering tayo ng ating Panginoon. Hindi kailanman nagpapabaya ang Diyos sa mga nagtitiwala sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Ito po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang pagpapala po ay mula sa Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, brothers and sisters, my Comfy family. Ang ating buhay, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. In Jesus' name, Amen. Yan po yung ating manggagawa na sila po naroon niya sa Kailaway. Sa mga hindi po nakakakilala, kapatid po niya si Ninang Jo at saka po si Sister Chit. Sila po ang tawag nga po sa kanila ay Tatlong Maria na ngayon po ay ginagamit ng Panginoon. Tunay po na ang pagtawag ng Panginoon, alam nyo, si Lord, ano po yan ayaw talaga ni Lord na nahihirapan yung tao. Kaya gumagawa po siya ng pamamaraan para matanggap natin yung tunay na kapahingahan na nanggagaling sa Kanya. At ngayon po, nais ko lang pong bigyan ng pansin yung kanyang word doon sa Matthew 11:28. Alam nyo, minakita po ako doon sa Matthew 11:28, yung pong salitang lumapit kayo. Alam nyo po, ang tawag po dito, ito po yung, ang tawag po dito ay Great Invitation. Bakit po Great Invitation to? Sapagkat ang tumawag po ay si Lord. Diba? Kaya kapag ang Panginoon ang tumatawag sa atin, ano po yan? Siyempre, alam po ni Lord na, kapag ang kanyang anak nalulungkot, gusto niyang bigyan ng kaligayahan, sa kanyang po matatagpuan yung tunay na kaligayahan. Kaya nga po, ang sabi, ang Diyos ang nag-iimbita, kaya ang tawag diyan ay Great Invitation. At ang pangalawa po, ano po ang sabi doon? Ang panawagang ito po ay mayroon 3 bagay. Ano po yung panawagang makikita natin diyan? Ang tawag po dito ay call to depend on Him. Yan, alam po naman natin doon sa Proverbs 3:5-6. Sabi doon kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siyempre po ang tao, marami tayo kumisang pamamaraan, pero ang Diyos ang totoo sa Kanya matatagpuan. Ano po yung pangalawa? Call to believe in Him. Diba? Bakit po gusto ng Panginoon na tayo maniwala sa Kanya? Pag binalikan po natin yung John 3:16, sabi nga po doon gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po ngayon, habang tayo namamahinga sa piling ni Lord, binubulay-bulay natin yung Kanyang salita na napapatunayan natin ngayon na tunay na ang Panginoon ay napakabuti. Sabi nga ng mga inawit kanina, ano nga ba ang tao upang Kanyang alalahanin? Ano nga ba tayo upang Kanyang kalingain? Pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, tayo po Kanyang tinawag. At para po sa panghuli, ano po ang nakalagay? Sabi dito, the journey in growth of being Christ-like, sabi natutunan natin ang paraan ng Diyos, hindi ang paraan natin. Tayo ngayon ay, anong ginawa na hinarap natin? Kaya nga pag may problema, tandaan natin, ang problema po, hindi po yan pinagtataguan. Ang problema po, anong sabi? Hinaharap po yan. Sapagkat alam natin na mayroon tayong Diyos na kasama natin para ipakita sa atin ng Panginoon na siya ay Diyos na nagbibigay ng lahat-lahat ng bagay para sa atin. Kaya ngayon naman po, tatawagin ko naman po si Ninong Romy para po sa mga karagdagan. Maraming salamat po, Pastor Inaanak. Ayan. Binabati ko rin ng happy birthday, Sister Erlyn Rosillo. Special request po. Dito po kasi nang magsimula itong kalo, 1982 dumating sa Chapel ng Assis ang mga mami kasama si Sele. Siya ang ginamit ni Lord para madala ang salita ng Diyos doon. Siya nag-finance at para marating. Pagtapos po, lumipat na sa Kalo, doon na sa bahay ko, sa chapel naman sa Kalo. Nagtuloy-tuloy dahil nabulabog yung pagdating kasi ng mga mami doon sa Kalo, sabi niya, ito ang teritoryo ng mga demonyo. Nagtampo po ako at sumama ang loob kay mami dahil lugar namin yun, compound namin yun, isang malaking compound yun, kami lang magkakapatid ang nakatira sa lugar na yon. Tapos sabihin ba namang compound ng mga demonyo? Matutuwa ba tayo noon? Di ibig sabihin kami mga demonyo doon. Yun ang aking pananaw noon. Kaya ginawa nila, pinag-pray over yung compound namin. Malapad po yun, ilang hektarya. 5 hectares yata yun. Nilay hands nila, kasama mga pare,
Yung mga naunang mga board, yung mga nauna noon. Tapos, every Saturday, dumadating na sila. May dala namang pagkain. Ako'y nasa mataas sa bahay. Ang una kasing tinawag sa kalo, yung kuya ko at saka ate ko. Doon sila kumakain sa kubo ng ate ko. Sabi, eto ang bahay ni Lord. Sabi ng Mami Ligaya. Sabi ko, bahay ng kuya ko yan. Ay, nasa taas ako. Dumating yung misis ko galing sa school. Sabi ko, halika nga. Tingnan mo yung mga nagsidating. Pataas-taas ang kamay, papalapalakpak. Bahay raw ni Lord John. So, lagi ako ini-invite, hindi naman ako mapasama nila. Si Sele, pinagbintangan ko nasisira. Dinala namin yung picture sa Balayan, Batangas para ipakulam si Sele. Kasama ko nanay niya, kapatid kong panganay, dahil nagsasalita, hindi ko naman naintindihan sinasabi yung prayer in tongues, Kurala Mahanda Lama Sherarakia. Sabi ko, tingnan mo. At tingnan mo yung anak mo kung ano-ano nang pinagsasabi. Kasi may negosyo yun, may kumpanya, bumagsak. Ayan. Mabuti pa, hamanap tayo ng makukulam. So, kala namin yun ang solusyon. Kami pala ang mali. Kami hanggang sa pinagpatuloy, aya sa akin, ganyan, hindi ako mapasama kahit anong gawin. Pero nadunga akong ganyan. Nung ipanganak si Mark, dumating na naman. Pinag-praise si Mark, nagdala ng mga Bible. Sabi ko, kahit anong gawin mo, hindi ako sasama dyan sa sinamahan mong yan. Kung ano-anong relihiyon yan. Hanggang sa hindi pa rin ako tumugon, doon na, nang after 13 days, namatay yung misis ko, 13 days na nanganak yung Mark, doon na nagsimula akong, dumating na naman sila, nung patay. Pinag-pray over na naman ako. Sabi ko, talagang hindi ako tinitigilan ng grupong ito. Hanggang sa, yun na, nung ako'y nagwala na aksidente na, nag-suicide, hindi naman ako mamatay-matay. 2 beses tumawag sa motor, nagkaroon ng internal hemorrhage. Dumating na naman sila, Mami Ligaya sa ospital. Hanggang sa, yun na, simula, na tinanggap ko na-encounter ko na, sumuko na ako kay Lord, at naglingkod. At paglilingkod na yon, naging active na kami sa Kalo. Kasama ko na to, sina Sister Clemen, yung mga naon ng manggagawa. Dahil nga nabulabog yung mga demonyo doon sa lugar namin, bawat puntahan namin may poses. May biglang mag-iba ng anyo. Totoo po yun. Kitang-kita ng aming mga mata. Kaya yung mga worker dating pinadadala doon, natatakot. Kasi kala nila, talagang pag may dumi ka pa sa puso mo, matatakot. At awa ng Diyos, kasama ko yung sina Sister Clement kahit saan, wala pa namang noong kaming natatanggap. Nagmo-morning devotion po kami sa Anonas. Every Monday, galing kami sa Hotel Mirador. Ang Bible study pa rin doon sa room, sa Hotel Mirador. Tapos tsaka lumipat sa Lampara. Lagi kong kasama sila, nakikitulog sa Marikina, Kinasele. Pag Kinasele na, sasabihin sa akin, Tito, Ken, may pamasahe kayo? Wala. Ayaw, naaabutan. Tapos balik ulit hanggang sa gano'n, nagtuloy-tuloy. Eto na ngayon, ayun nga ang word ni Sister Clement, tinawag kaming lahat ng mga lito, lupaypay, sakitin, troubled, baon sa utang. No, yun ang buhay ng tao. Pagkatawag, binigyan ng instruction. At sino mo mag-iwan? So ito na ang calling. Meron ka ng gagampanan. Iiwan mo. Hindi naman totally. Literal na iiwan mo iyong pamilya. Ipa-prioritize lang ang gawain ng Panginoon. Sapagat naroon ang susi. Kapag inuna mo, hindi iiwan mo, na totally na iiwan. Kasi ako, iniwan ko rin mga anak ko, walang ina eh. Pero pagbalik ko, naroon ako, sinusupply ko lahat ng kailangan nila. So, ganoon ang nagpatuloy, hanggang sa dumating na yung last word niya, Matthew 28:19. Now, after come to me, pagdating sa Matthew 28:19, go. So, tinawag muna tayo, tinuruan sa Matthew 11:28, iginay ng Word of God, ng Holy Spirit, binaptize, in-equip, pagka-equip,
Sabi sa Matthew 28, go, humayo kayo at pangaral ng mabuting balita. Hindi pwedeng basta aral ng aral, pangaral ng pangaral, preach ng preach. Kailangan nag-aaral. Kaya nga mag-aral kayo sa akin. Sabi niya, mag-aral kayo. So pagkatapos may aral, yun ngayon ang ituturo. Kaya itong ating community compi, kung ano yung pinag-aralan natin sa morning devotion, yun ang itinuturo sa lahat ng prayer meeting. Pagkatapos, pagdating sa fellowship, kung ano yung instruction ng leader, yun uli ang ituturo sa lahat ng fellowship. May uniform, may pagkakaisa. Kung ano sinabi ng leader, ganito ang format ng ating fellowship, yun ang ginagawa natin sa lahat ng fellowship. At ang nangyari, dumami, lumago na lumago ang mga prayer meeting, pinagpala ang mga member, yung mga dating baon sa utang. Yung pamangkin ko nga po, Shelley, 7 criminal cases sa Supreme Court sa Manila ang kanyang kaso na napagtagumpayan. Yun ay sinasamahan ng Mami Ligaya, ng Daddy Bart, every hearing. Andun lagi sila nakaalalay. Lagi nilang pinagpipray, halos doon kinaseli na natutulog ang Mami at Daddy. Kaya ganun ka-close yung aming family dito kina Mami at kina Daddy sa Bartolome, sa Compi. Kaya naging bunga kasi kami ng tunay na pagkilos at ang community ito, totoo na ang tinaas si Christ. Kasi sabi, kung itataas natin si Kristo, akitin niya ang buong bayan. Hindi naman ang sarili. Malimit nga, hindi nakikilala kung sino yung leader, sino yung preacher. Pero nakilala nila si Christ. Pinakilala ni Mami at ni Daddy si Jesus Christ sa atin. Kahit wala na sila, patay na sila ngayon, pero nagpapatuloy dahil si Kristo hindi namamatay. Andyan tayo. Kaya salamat sa Diyos sa patuloy na paglago ng gawain. Yun nga pong Kalo ay nagkaroon ng mga anak. Napakarami. Dati umabot ng 70 ang prayer meeting sa Kalo hanggang sa na-divide. Binukod na yung Mendez, hindi na kaya. Nagkaroon na ng Kailaway, ang Kalaka meron na rin po, at maraming gawain, maraming ipinanganak na manggagawa, maraming mahihirap na pinaganda ang buhay, maraming lupaypay, mga sakitin na nagsigaling, mahihirap na pinagpala, pinaganda ang buhay. Yun po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Na ang mabuting balita sa Colossians 1 verse 5, ang daladala ay pagpapala. Kaya mabibless tayo. Ang number 1 ibibless sa atin, ang ating life, spiritual life. Yung inner man, yung isipan, lifestyle. At pag naayos na po yung isip mo, pamumuhay mo, ugali natin, pati yung bulsa mo, aayusin yan. Maayos yan. Kaya pag hindi pa naayos ang bulsa, may problema pa sa isipan, sa puso, sa pagsunod sa salita ng Diyos. Dahil sabi sa Deuteronomy 28, a blessing of obedience. Narorong lahat, hindi ka na mangungutang. Hindi na ikaw yung begging. Meron nga ako nilagay sa Facebook, stop begging. No? Hindi tayo magiging hint Christian. Nagpaparamdam, humihingi. Tayo yung mamimigay. Tayo yung channel of blessing. Dahil yun ang ating gawain sa mundong ito. Maging witness, maging testimony ang life natin para marami pang tao magsilapit at magbalik loob kay Lord. God bless you all. Pastor, inanak? Yeah, kaya nga po dito sa Awit 126 verse 1 to 2. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit, ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, tunay na dakila ginawa ni Yahweh para sa kanila. Yan po, napatunayan naman natin na dati pong sabi nga nagtatago sa utang, pero ngayon po, ano yung sa huling sharing niya? Ngayon, yung blessing ni Lord, sabi nga yung kanyang mga anak, 3 araw na hindi nasa bahay, pero tuloy po yung sweldo. Kaya mga kapatid, sa mga sandali pong ito, kung ano man po yung ating mga alalahanin sa buhay, lapit lang po tayo kay Lord. Nariyan ang Panginoon, sa kaya nga imbitasyon niya, matatagpuan natin sa Kanya ang tunay na kapahingahan. Kaya talagang kung aalalahanin po namin, talagang nararanasan namin na Sister Clement,
na pag nagpe-pray meeting kami, nakikisakay ho kami kahit doon sa mga truck ng baka, truck ng kinakargahan ng baboy, truck ng tubo. Noong mga panahong yon, ang biyahe po sa amin hanggang alas 4 lamang po ng hapon. Pag naiwan po kayo noon, lalakad na kayo. Kaya nangyayari po sa amin, nakikisakay na lang po kami. Pero minsan hindi mo rin maiiwasan, sumasama ang loob mo, nakikipara kang gano'n, hindi ka naman pinapasakay. Kaya ang sabi namin noon, Lord, bigyan din po niyo kami ng sasakyan. Pag nagkaroon kami, hindi rin namin sila papasakyan. Kaya pala hindi kami binibigyan, mali ang motibo namin. Kaya ngayon po, thank you Lord, salamat sa Panginoon. Yun po, ang mabuting balita, ang sabi nga po, yung binanggit ni Ninong Romy kanina, ang daladala po niya na ipagpapala. Ngayon po, sabi nga nung awitin ni Ninang Rhea, ang buhay kong wala, ang sabing, ngayon ay sagana, di ba? Ibig sabihin niyan, yun po yung buhay natin. Kaya mga kapatid, may nagre-request po sa boses ni Ninong Romy, kaya aawit kami bago kami matapos. Aawitin po namin yung mabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Hindi siya nagbabago sa pag-ibig niya sa iyo. Mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos. Mabuti ang Diyos sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Mabuti ang Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Di siya nagbabago sa pag-ibig niya sa iyo. Mabuti ang Diyos, kay buti ng Diyos. English naman, the Lord is good. The Lord is good to those who put their trust in Him. The Lord is good to those who obey Him faithfully. Jesus never failed His steadfast love for you and me. The Lord is good, He is so good. The Lord is good, He is so good. Purihin po ang ating Panginoon. Praise the Lord. Nakaka-surpresa ka naman. Hindi ko alam. So, salamat sa Diyos. Yan po, ang Kalo kasi nagsimula, walang kuryente, sira-sira ang karsada. Ang bahay puro kubo. Ngayon, pag kayo pumasok sa lugar na yon, para kayo nasa ibang bansa. Mula doon sa Batulang, makikita nyo malalaking resorts, hospital, malalaking Don Bosco, Calle Ruega, andun yung magagandang establishment at mga malalaking first class na mga subdivision. Sandari, andun yung bago ngayon. Ano yung bago sa Asis? Mga Thailander, mga Singaporean ang mga may-ari. So, salamat sa Diyos. Sapagkat totoo po, magpatuloy tayo sa gawain. Patuloy tayong sumunod. At gawin natin ang pinagagawa ng Diyos at hindi tayo mabibigo kailanman. At si Sister ngayon nga ho pala, nakalimutan niya i-share yung kanyang anak na lalaki, si Man. Si Omen. Ayan. Siya po ay sa Kalawan naman nakatira. Siya ay pabalik-balik na rin sa iba't ibang bansa. Na-bless ang bawat family, lahat ng pamilyeng tumanggap kay Lord at patuloy na tumatanggap, patuloy ang pagpapala ng Diyos. Tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas sa papuri at pasasalamat ay inialay namin sa iyo, aming Ama, aming Diyos, aming Panginoon, kasama ng Banal na Espiritu Santo. Kami po ay sabay-sabay nagbubunyi at nagpupuri sa iyong ginawa. Sa buhay ng lahat mong anak, Panginoon, na tumanggap sa iyo, naniwala sa iyo, nanalig sa iyo, at sumunod sa iyo. Salamat po, patuloy mong idaloy sa aming lahat ang proteksyon, ang pag-iingat mo, ang biyaya, ang pagpapala. Padaluyin mo rin po sa aming buong pamilya, lahi, angkan, mga kaibigan, maging sa aming mga kaaway. Panginoon, patuloy mo kami gamitin para marami pang tao maligtas,
Patuloy mong ilagay ang iyong mga salita sa aming mga bibig at iyong maipahayag na may kapangyarihan at mabago rin ang buhay ng mga tao at sila may makakilala sa iyo. Salamat po sa umagang ito na naganap. Sa iyo po ay binabalik ko po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa katamisan mong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless you all. Bless God po bless sa you ating all. lahat. Oh, I love you.